A day in my life as a seaman's wife na onboard ang asawa. Ngayong araw nga ay birthday ni Inang Dragon, kaya naman kakain na lang kami sa labas para hindi na rin magluto sa bahay. O diba, discarding tamad lang. Sa istorya nga pala namin naisipan mag-lunch ngayon, pero bago ang lahat, bilhan muna natin ng cake si nanay. Abe mamaya baka bigla na lang magalit at bigla na lang mag-dragon sa amin. So after nga namin bumili ng cake, ay dumiretso na kami agad dito sa istorya at yung mga bulati daw sa tiyan ng mga kasama ko ay nagugutom na. Abe, syempre, bago ka makakain, kailangan mo munang orderin yung mga kakainin mo. After nga namin umorder, ay naghintay lang kami ng mga 20 to 30 minutes. Abe, hindi ka malilibang sa paghihintay dito kasi ang daming chika ni nanay. After ilang minutes ay na-serve na din yung ibang foods. Nauna yung crispy palabok, calamari, rice, meron din tayong bulalo, ayan, meron din tayo ditong java rice, beef salpicao, chop suey, may crispy pata, at marami pang Grabe, sa sobrang daming in-order, unang tingin pa lang, busog ka na. Pero ako, unang tingin ko pa lang, haro, Diyos mio, Marimar, magkano na naman kaya ang babayaran namin dito? Pero in fairness ha, bulalo pa lang, sulit na at talaga namang busog-lusog ka na. Maya-maya nga ay kinantahan na nila si nanay dahil birthday niya ngayon. Aba, may painipit ka dyan! Ayan, happy birthday sa pinakamamahal naming nanay na all around, tagaluto, tagalaba. Pagpasensyahan mo na nga pala yung mga tamad mong anak, lalong-lalo na si ate. Aba, yan ang pinakatamad sa bahay. Bago nga pala kumain, ay sinubukan ko munang haluin itong crispy palabok. Ito yung trending ngayon sa social media na crispy palabok ng Estorya. Pagkatapos noon ay nagsimula na nga akong kumain at parang hindi kami magkakakilala this time kasi busy, hindi alam kung anong uunahin. Hay nako, iba talaga ang nagagawa ng pagkain, napapatahimik ang magulong pamilya. Pero kailangan talaga munang itikom ang bibig at mamaya na ang chika kasi baka mamaya maubusan ka ng ulam. Maya-maya nga ay sinerve na nila yung kanilang trending na champorado. So ito yung signature yata ng Estorya, yung trending champorado, tapos yung kanilang crispy palabok, tapos meron pang iba. After nga namin kumain ay ayan, hindi namin alam kung paano uubusin to, pero naisip namin na i-take out na lang at iulam na lang ulit sa bahay mamaya. Aba, iba pala dito sa Estorya kung sino pala yung pinakabusog, siya ang magbabayad. Aba, at tuwang-tuwa naman yung ate kong kuripo. Para quits lang kasi kaming tatlong magkakapatid na yung naghanap kung saan kami kakain, kung anong o-orderin, o siya si tatay naman ang bahalang magbayad ngayon. Abe, bago nga pala kami umalis, abe, itong si Arian, ayaw pang iwanan yung natirang calamari niya. Mukhang nagmana sa tiyahin niyang kuripot at nang hinayang sa natirang isang pirasong calamari. O, eto pa ang chika, dapat nga pala pauwi na kami this time kaso nakita namin 2 PM pa lang ng hapon, medyo maaga pa, diba? O ano nga bang gagawin sa bahay kapag 2 PM? Aba, eto tunga nga lang, kaya naman eto, welcome to Kasabati, kung ano yung hindi pinaplano, siya pa natutuloy. Kaso hindi nga pala ganun karami yung bulaklak ng bonggambilya ngayon kasi masyadong maulan nung mga nakaraang araw. Alam nyo na, may natutunan akong konti sa asawa kong plantito na kapag ang bonggambilya pala ay nauulanan madalas or nadidiligan, hindi sila namumulaklak. Kailangan daw stressin para mamulaklak yung mga bonggambilya. Kaya kung napapansin nyo na tuwing summer, ang daming bulaklak ng bonggambilya, diba? Kasi nai-stress sila, iinitan, ganun. Basta ganun na yun. Kahit medyo mainit nga pala, ay medyo nag-enjoy din itong dalawang batang makulit na to. Pero hindi lang yan ha. Hindi lang mga bata ang nag-e-enjoy ngayon. Kasi meron ding mga isip bata na nag-e-enjoy din dito sa duyan. Talaga namang ganado silang magduyan dito at tuwang-tuwa. Sa totoo lang, ang sarap bumalik sa pagkabata. Yung feeling na hindi mo iisipin kung anong iuulam bukas. Kasi ngayon kapag matanda ka na, maya't maya, iisipin mo kung anong iuulam mo bukas. Siguro kung hindi mo aayain umuwi yung dalawang batang makulit na to, hindi to uuwiin. Tingnan nyo naman si Arian, kung hindi pa makakita ng ganyang mascot, batawag dyan, hindi pa bababa ng mini stage yan. Tapos, kapag hapon pala, meron pa sila ditong sumpa, tapos magbibigay ka lang ng konting tip, ay okay na yun. At maya-maya nga, nung pawis na kami, ay naisipan na naming umuwi ng bahay. Grabe, sobrang init kapag nagtagal ka dito. Mas okay pala pupunta talaga dito mga 4 PM, 5 PM, padubog na yung araw hanggang gabi. Talagang mag-e-enjoy ka. Para makalanghap na rin ng fresh air. O siya, hanggang dito na lang. See you on next mini vlog. Bye-bye!